So ayan guys, magandang gabi. Quick review lang ako sa aking Honda Click version 3 na si Port. Kung naparod yung unang upload ko guys sa aking YouTube channel, yung unang naging issue ng motor ko, yung sa kanya brake arm, yung sa oil seal niya o gasket, yung sa gasket niya kasi tumagas ang langis. Yung dito nyo, yan, dito na guys, pasensya na kasi ginabi na ako nagbiyahe kasi ako, kakauwi ko lang. Dito ang unang nag-issue niya guys. Tapos ngayon, bali napansin ko na naman sa panibagong issue niya, yung sa kuana, ito na yung dragging. Peging dragging niya guys. Tapos yung vibrate, malakas na rin ang vibrate niya. Ramdam ko na habang tumatakbo. Yan, kapag binibihit ko siya mga 60-70, ang lakas na ng vibration niya. Ramdam mo na habang drivean mo. So bali yun lang din mga naging issue. Kasi 1 month pa lang din tong motor ko. Kaka 1 month pa lang. Yun ang naging issue niya, yung sa brake arm, yung gasket. Tapos ito na yung sa kanya ngayon, vibrate. Ma-vibrate na masyado. Tapos yung panggilid, napakaingay na. Maingay na siya habang binibirit mo. Tumatakbo ka naman 60-70. Ang ingay. Tapos napansin ko dito sa motor ko guys, sa group na sinalihan ko sa mga Honda Click, kailangan, mga nakapost doon, kailangan siya painitin bago mo siya gamitin. Oo, tama yun. Bago mo siya gamitin, kailangan mo ito painitin. Pero sa akin, napansin ko sa motor ko na ito, kung saan ko siya pinapainit, tapos bago ko siya gagamitin, doon umiingay ang makina, ang panggilid ko. Parang baliktad, di ba? Kasi dapat painitin mo siya para maganda yung kuwan niya hindi siya maging maingay. Sa akin, habang pinapainit ko siya ng 10 minutes, minsan 15 minutes, bago gamitin, kaso ang ingay niya, andun ang ingay. Pero sinubukan ko na hindi ko pinainit, ang isang tahimik lang ang panggilid niya. Hindi siya ganun kaingay. So parang baliktad. Kaya parang ang gulo, di ba? Kasi bago talaga ako umalis ng bahay, pinapainit ko talaga ito, lalo na kung madaling araw. Siyempre, ilang oras siya magdamag. Ilang oras siya nakatambay, siyempre gabi. Tapos gigising ka. Pangit din yung papandarin mo lang siya diretso. Yung gagamitin mo na lang siya. Siyempre kailangan painitin muna para yung langis niya. Siyempre, ang langis ang motor naman natin kapag nakatambayan, lalo na sa gabi. Tapos malamig, di ba? Yung langis diyan bumababa talaga yan. Kaya kailangan mo siya painitin para mag-circulate. Ang maganda naman circulate ng langis niya bago mo siya gamitin. Kaso yun napansin ko, habang pinapainit ko siya, tapos kapag ginamit ko na, doon na siyang ingay. Pero kapag hindi siya pinainit, diretso gamit, tahimik. Kaiba, di ba? Tapos dito naman sa fuel niya, fuel gauge. So ayan guys, kung napansin nyo, yung gasolina ko naka-blink na. Kasi pinultang ko siya nakaraan, tapos inobserba ko kung ilang kilometer ba. Yan. Ilang kilometer ba yung kayang abutin ng full tank nito. Bali, naka-blink na yan siya guys. Sinadya ko talaga yan para maobserba ko kung ilang kilometer. Tapos, chinek ko rin yung tangke kanina sa gasolina. May laman pa rin. Nasa sobra pa kalating litro. So, bali nito, ito total ko ito mamaya. Yung 197.1 kilometer. Yung sa full tank niya inabot. Yan. Tapos yung total
Sana yun, yung total kilometer niya ay 1,521 kilometer pa lang. So yan guys, fresh na fresh po. 1.5 pa lang yung tinakbo. Tapos napakaingay na ng gilid, di ba? Kaya nakaisip din ako kung ipa-CVT ko na. Kaso ang liit-liit pa ng kanyo, ng odo nyo, 1.5 pa lang. Kailangan niya 4,000 to 5,000 bago mo siya ipa-CVT, itong panggilid, palinisan. Sa bagay, may madali lang naman to kasi lilinisin lang to. Yan, para mawala yung ingay niya. Tapos i-check kung may mga sira, sana wala rin. Kasi bagong bago. Yan. Pero nakikita ko sa YouTube o sa Facebook, sa group, ito nililinis lang ito, yung gilid. Kasi nga marumi na panggilid niya. So yan guys, pasensya na pala kayo guys sa video ko ha, kung naging putol-putol yung pag-video ko. Kasi yung cellphone na lowbat. Pasensya na guys, putol-putol yung pagkuha ko ng video. Kung mapansin nyo pala guys sa video, kasi may sinama na sa pag-upload doon, sa pagbiyahe ko kanina pa uwi, binidyohan ko na rin yung panggili niya habang nagamaneho. Mapapansin nyo yung ingay niya. Tapos hindi ko ba alam kung normal lang ba ang ganong ingay. Kung nakaranas din kayo ng ganon guys sa mga naka Honda Click, pa-advise naman po kung anong kailangan gawin, anong kailangan palitan sa mga naka Honda Click version 3. Tapos maliban doon, ano pa bang napansin ko ha? Kung na-experience nyo rin pala ito, yung habang nagmamaneho kayo, minsan tumataas yung RPM, minsan humihina. Yung kahit nakakuha ng silinyador mo, yung kahit ibaba mo ba, yung gusto mo siyang biritin gusto mo siyang biritin ng takbo, pero yung takbo niya ang bagal. Tapos maya biglang bibilis. Yun din pala isa sa na-obserbahan ko dito sa motor guys. Yung kung ano yun, yung minsan nasa traffic light ako, di ba, pag green na, go ka na yan. Pag bibiritin mo siya, yung silinyador mo nasa kung na, baba na, pero ang takbo niya bagal. Tapos maya biglang naman harurot, biglang bibilis. So yun, kung na-experience nyo yun guys sa mga naka Honda Click version 3, pa-advise din ako kung ano mga kailangan gawin o kung normal lang ba sa motor yun. Kasi marami rin ako nabasa sa group na sabi normal, sinadya daw ng Honda for safety daw sa rider, na hindi unang arangkada mo tatakbo agad na mabilis. Kasi yun din naman nabasa ko sa mga comment, for safety raw sa rider na ginawa ng Honda. Kasi na-experience ko na rin, kala ko nga kuan lang yun yung sabihan kuan lang nila, biro-biro lang, yung pala totoo sa Honda Click na version 3. So hanggang dito lang video guys, salamat. Advice na lang ako sa mga sa mga naka Honda Click version 3, kung normal lang ba yun o may kailangan ipaayos, palitan.
o dalhin sa kasa para ipa-check.